What's up guys? Welcome to Ayin Talks at naka-move on na ba ang lahat? I know hindi pa, even hindi pa ako nakaka-move on at isa to sa pinakamalungkot na araw para sa mga Katniel fans talaga. And I guess, isa rito sa pinakamalungkot na araw ng dalawang taong sinusuportahan natin. But, alam nyo, marami tayong pwedeng matutunan sa breakup nila ha. Hindi to parang nagpapasikat lang sila. Nangyari talaga siya. At hindi natin alam kung anong klaseng hirap, sakit, luha yung pinagdaanan ng ating my dear Catherine. Dahil syempre siya ang babae. Syempre she is very fragile pero she came out strong. Pinotray niya talaga yung parang behind those pain, ginamit niya yun para mas mag-grow siya. Nakita naman natin yung pag-boom niya, pag-bloom niya, sobrang ganda niya, sobrang sexy niya. Ginamit niya siguro yung alam mo yun, in the process na wala tayong kaalam-alam kasi talagang sila, alam mo, napaka-discreet ng kanilang movements para sa pag-announce and confirm ng kanilang breakup. And yeah, siguro deserve nilang maging masaya ng magkahiwalay kasi baka sobrang toxic na rin talaga ng relasyon nila. Alam nyo kasi guys, hindi ako nagmamagaling pero sa relasyon talaga, ako may asawang tao na ako ha. Ang pag-ibig nandyan lang yan. Yung effort ng isang tao to give you chocolates, efforts, kiss, love, and then of course, loving, alam mo yung mga ganun-ganun, my day ka. You know what? Yung mga yan is parang ingredients yan eh. Diba? Na para mas lalong sumarap yung isang ulam o pagkain. Pero alam nyo, sa relasyon, lately, na-realize ko, it's not just love. Totoo naman talaga yun. Ang pinaka-the best na foundation pala ng isang relasyon ay respeto at honesty. Tama ba? Loyalty, honesty, faithfulness, yung mga yan. Diba? Yung mga yan, yung magagandang foundation. Respeto at pagiging totoo mo sa partner mo. Kasi una, kapag nang babae ka or nang lalaki ka, let's be vice versa and let's be not be parang bias, diba? Pag nang lalaki or nang babae ka, ibig sabihin, hindi mo nire-respeto yung partner mo. So, hindi mo siya mahal. Diba? Hindi mo siya ginagalang. At hindi ka totoo sa kanya. Hindi ka loyal, hindi ka faithful. Kahit pa video call lang yan, chat lang yan, konting inuman, landian lang yan. Everything in between. Basta may something na hocus-mekos, hocus-pocus, kung ano man yung mga nagkakalat na mga words na yan. Hindi ako masyadong updated. But, yes. It's still cheating, it's still unrespecting, disrespectful, kung ano bang tawag dyan, and dishonesty, and unfaithfulness, and not loyal. Ganun siya na term. So, yun, number 1, diba? At having in a relationship for a long time, or being in a relationship pala, like decades or for many years na kayong magkarelasyon, will not guarantee na magtatagal kayo or you will end up together as a married couple or whatsoever. Kasi even married couple, diba, even inside marriage, meron pa rin mga naghihiwalay. As you know, marami ding artista ngayon ang mga sumasabit sa ganong issue. At hindi lang mga artista, kundi mga normal na tao na naghihiwalay. And even it's really painful na alam mo masasaktan mo rin yung mga anak mo for that is sometimes it's the best decision for the both of you kesa makita kayo ng mga anak nyo or magsama kayo in a toxic relationship until mas lumala na yung bastusan at pagiging sa isa't isa. Kaya nauuwi talaga sa hiwalayan kahit i-tried natin. Walang problemang subukan. Diba? That's the best. Para walang regret. Pero pag hindi na talaga kaya, please wag nyo i-consider na kasi ganito, ganyan. Kasi may iba na couple na para sa anak. Pero nangyayari, anong nab-view ng anak? Nakikita nila nag-aaway lagi yung magulang, nag-i-impact yun sa mental health ng bata, sa behavior. Kasi ayaw nila maghiwalay para sa bata, pero hindi naman nila kayang i-consider yung proper behavior na ipoportray nila sa mga anak nila. So, thankfully na lang na hindi pa kasal sila Catherine at wala pa silang anak. At mga matured na sila. Kasi kita nyo, inayos mo na nila lahat, sinettled nila with their lawyers, diba? Siguro yung mga contracts nila, business investments, and then mga undone projects nila. At nag-heal muna sila ng konti. Hindi pa sila totally healed, but yet, inayos nila yung mga sarili nila para pag nag-announce na sila, hindi na ganun kabigat. Kahit pa paano, maayos na nilang masasabi yung gusto nilang sa publiko, which is ang ganda. Masakit man, pero ang ganda-ganda ng breakup na to dahil nakikita mo ang respeto sa pagtatapos ng relasyon.